Kasabay ng pagdikit ng Bagyong Kabayan sa ating kalupaan o landmass, mas nadagdagan din yung mga areas na nakakaranas ng mga pagulan dulot nito. Silipin na natin yan. Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga pala si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Ngayon, balikan na natin itong Bagyong Kabayan. Kaninang alas 8 ng umaga, ito pong Bagyong Kabayan ay nandito na, nakadikit sa may area ng Davao Oriental. As of this posting, naglandfall na po ito o tumama na po ito sa lupa. Antayin na lang natin ang official time at location ng Pag-asa. Kasabay po niyan, mas nadagdagan din yung mga areas na inaabot ng kaulapan ito pong Bagyong Kabayan. Kagabi, ito po ay tinaas sa tropical storm category ng Pag-asa. Sa kasalukuyan, ito po ay nasa tropical storm pa rin na may lakas na hangin na nasa 65 km per hour malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa halos 80 km per hour. Pero kasabay ng paglandfall nito at pagtama sa lupa, meron tayong inaasahang bahagyang paghina nito. Nananatili po itong nagpapaulan sa malaking bahagi ng Mindanao at Visayas. So again, yung ating konsentrasyon ng malalakas na pagulan at malalakas na bugso ng hangin ay malapit po sa gitna ng Bagyong Kabayan. So patuloy po tayo makakaranas ng masungit na panahon na may mga pagulan na may kasamang pabugso-bugsong hangin dito po sa rehiyon ng Caraga at Davao Region. Saan pa rin po natin ang heavy to intense rains dito po sa area ng Dinagat, Agusan, kasama na po dyan ng Surigao at Davao. Magpapatuloy din ang malalakas na pagulan dito po sa Northern Mindanao, kasama na po dyan ang BARMM, maging dito sa area ng Soc-Sargent. At dahil nga naglandfall na, nag-extend na rin yung kaulapan niyan dito po sa may area ng Zamboanga Peninsula. At nakakaranas na rin po sila dyan ng mga pagulan. Para naman sa Visayas, yung ating konsentrasyon ng mga pagulan ay nandito sa area ng Central Visayas, kasama po dyan ang area ng Cebu at Bohol. May mga posibleng malalakas na pagulan din tayo dyan po sa may area ng Biliran, Leyte, Samar Provinces at natitirang bahagi ng Caraga. Samantalang magiging maulap naman ang natitirang bahagi ng Visayas at posible rin po yung mga scattered o kalat-kalat na pagulan at thunderstorm. Dahil naman sa ating shear line, posible pa rin po ang maulap na panahon at mataas na tsansa ng pagulan at thunderstorms dito po sa natitirang bahagi ng Eastern Visayas, Bicol Region at Quezon. Nag-extend din po yan dito sa area ng Marinduque, Romblon, kasama na po dyan ang Mindoro. Magiging maulap naman ang panahon natin at may mga posibleng pagulan din tayo dyan po sa may area ng Ilocos Norte, kasama na po dyan ang extreme northern Luzon, Kalinga, Apayao at Cagayan. Dulot naman ang ating amihan o northeast monsoon. Bukas mababawasan po yung ating mga pagulan dyan po sa may area ng Mindanao, pero madadagdagan naman yan dito sa may area ng Palawan, kasama na po dyan ang Kalayaan Islands. Dahil dito po natin inaasahan dumaan ang Bagyong Kabayan dyan po sa may southern part o katimugang bahagi ng Palawan. Pero meron pa rin tayong mga inaasahang pagulan dyan po sa may Zamboanga Peninsula at eastern section ng Mindanao. Yan po ang rehiyon ng Caraga at Davao dahil sa hinihilang hangin itong Bagyong Kabayan. Although bawas ang pagulan, mataas pa rin po ang ating tsansa ng pagulan at thunderstorms sa natitirang bahagi ng Visayas at Mindanao. Samantalang dulot pa rin ang ating amihan at shear line, meron pa rin tayong mga inaasahang posibleng pagulan dyan po sa may extreme northern Luzon, Cagayan, Aurora, Quirino, Isabela, kasama na po dyan ang Quezon bukas. So narito muli ang official forecast track ng Pag-asa para sa Bagyong Kabayan. Sa kasalukuyan nga, yan po ay dumikit sa lupa as a tropical storm, pero meron tayong inaasahang bahagyang paghina nito habang tumatawid po yan dito po sa general area ng Mindanao. Babaybayin po niya ng Mindanao ngayong araw at posibleng lumabas dito sa may area ng Sulusi. Maaring bukas yan po ay tumawid dito sa may katimugang bahagi ng Palawan papunta dito sa may area ng West Philippine Sea. At sa darating na Wednesday, yan po ay maaaring nakalabas na sa ating Philippine Area of Responsibility. So again, kung hihina po ang Bagyong Kabayan, mas magiging erratic po yung pagkilos ng kanyang center o gitna. So maaaring mas mataas po yan or mas mababa mula dito sa ating center track. At magpapatuloy po ang mga pagulan dulot nitong Bagyong Kabayan habang tinatawid po niyan ito pong area ng Mindanao papunta dito sa area ng Palawan. So dahil nakakaranas nga tayo ng mga pagulan itong mga nakarang araw pa at pagpapatuloy pa yan hanggang bukas at dahil na rin sa bagal ng pagkilos nitong Bagyong Kabayan, mas prone po tayo, mas mataas po ang tsansa ng mga flash floods at landslides. Kaya again, mag-iingat po tayo sa mga ganyan, particularly doon po sa mga areas na nakatira sa tabing bundok, tabing ilog at coastal areas. Mamaya, antabayan na po muli ang ating update para dito sa Bagyong Kabayan. Muli, ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia.